Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. Last verse. To him be the power forever and ever. Amen. Yan. So nasagot na ba yung tanong natin kung sino ang pinaka-kaaway natin? So hindi, wala dito yung pangalan niya, no? Ang pangalan po ng ating kaaway ay walang iba kundi si ayun. Kaya hindi po yung katabi ninyo. Kasi yung katabi mo, anghel yan. No, hindi yan si Satanas. Satan is our real enemy. Totoo ba si Satanas? Oo, totoo. Amen. Kasi hindi gumugulo ang buhay mo kung wala si Satanas. Kaya wala namang ibang nanggugulo sa buhay natin. Walang ibang naninira sa buhay natin kung hindi si Satanas. Amen. Satan is called our adversary and the enemy, at tinatawag nating devil. Yan, no? Mortal enemy talaga natin niya. Hindi lang siya mortal. Amen? So, siya talaga ang totoo nating kalaban, kapatid. Kaya ang totoong kalaban dito sa mundo, kailangan nating paghandaan. Amen? Kaya sabi sa verse kanina, be alert. Amen. Ikaw ba naka-alerto 24 oras? Hindi naman yata baka panay ka lang tulog hindi ka naka-alerto 24 oras. Yung kaaway natin, umaaligid sa atin 24 oras. Hindi po natutulog yan. Amen. Ikaw, patulog-tulog ka, yung kaaway natin, hindi. Kasi he is looking, sabi dito, looking for someone to devour. Kaya pag hindi ka naka-alerto, kapatid, ikaw na talaga yung hinahanap niya. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang patulog-tulog. Hindi naman masamang matulog, huwag lang sobra sa tulog. Amen? Diba? Kasi bakit? Yung kaaway natin, ayan na, umaaligid-aligid lang sa atin. Tama ba? Umaaligid. Hindi kanya tatantanan, kapatid. Amen? Kaya yung kaaway natin, marami siyang kaparaanan para mapasok kanya. Amen? Kaya pinapaalalahanan tayo sa verse na ito na be alert. Amen. Maging alerto ka. Sabi dito, and of sober mind. Kaya yung mga taong wala sa kanilang mga katinuan, ayan na, napasukan na yan ng kaaway. Meron ba dito? Lahat tayo nandito matino. Kasi bakit? Nandito kayo Yung mga wala sa katinuan, wala yan dito kasi hindi nila alam saan sila pupunta. Amen. But you are in the right place. Kasi bakit? Nasa sober mind ka. Alam mo na pag-araw ng linggo kung saan ka pupunta. Kung saan ka tutungo, sino ang kapiling mo. Amen. Kaya dapat naka-alerto tayo. Kristiyano siguro yung 24 oras, no? Kasi sabi niya, naka-alerto. Amen? Dapat ganun tayo kasi yung kaaway pala natin, hindi rin tayo tinatantanan. Amen? Nakarelate tayo sa 24 oras. Amen? So,
kung ang ating kaaway, hindi tayo tinatantanan para pasukin niya ang buhay natin, para sirain niya yung buhay natin, kapatid, dapat meron din tayong gagawin. Dapat meron din tayong strategy. Sabihin mo nga sa katabi mo, strategy. Dapat meron din tayong gagawin. Hindi lang yung kaaway natin ang pabayaan natin na meron siyang gagawin sa buhay natin. Dapat tayo din. Amen? Mag-isip din tayo. Sabihin mo sa katabi mo, mag-isip pala tayo eh. Kaya pala hindi dapat tayo patulog-tulog lagi kasi kailangan pala natin yung isip natin naka-alerto din tayo. Dapat unahan mo rin siya. Sabihin mo nga, advance ka mag-isip dapat. Huwag kang late. Huwag kang late mag-isip. Dapat advance ka mag-isip. Kasi yung kaaway natin, hindi nga natutulog eh. Kasi ang trabaho niya, aaligid siya sa'yo. Aantayin ka lang niya. Ito, pag nakaidlip to, lagot sa akin to. Amen. Diba? So, meron pa akong ibabahagi dito ng 4 na strategy para po maipanalo natin yung laban natin against sa enemy natin, which is Satan. Kasi baka iba sa atin dito, wala pa tulog-tulog lang tayo. Mas marami tayong pahinga kaysa mag-isip in advance. Amen. Sino dito yung nakaugalian mo ng advance ka mag-isip? Yung advance ka mag-isip sa buhay mo. Wala pa ngang bukas, pero advance ka na mag-isip para bukas. Kasi bakit? Ugali mo. Meron ba dito? Mga nanay, ano kayang uulamin namin bukas? Magpaplano na ako. Ayan, advance mag-isip ano. Meron bang ganyan? Mga nanay, nakarelate ba tayo? Ako sometimes ganun ako eh. Sometimes, kasi sabi ko, ulam namin ngayon, dapat bukas iba naman. Kung nagbaboy kami ngayon, bukas isda naman. Yung ganon, advance mag-isip, sa simpleng ano lang. 'Di ba? Kaysa yung mataranta ka, ano kayang lulutuin? Wala po, hindi po advance yan. Amen. Praise the Lord. Kaya 4 strategies to win Satan's attack. Sino dito yung gusto mong matuto ng strategy? Ito pala yung kulang ko. Meron ka ba? Tanungin kita, meron ka ba? Sige, ikaw na lang magtanong sa katabi mo, meron ka ba? Meron ka bang strategy? Kasi kung meron yan, sige, ikaw mag-share. Ayan. Share mo naman. 'Di ba? Dapat meron tayong strategy. Uulitin ko, kung ang ating kaaway, marami siyang strategy, marami siyang taktika para linlangin tayo, dapat din tayo meron. At mas advance pa. Amen. So number 1, be alert and ready for his attack. Be alert. Dapat naka-alerto tayo. Alam natin na yung kaaway natin umaaligid sa atin. Dapat ikaw naman magiging sa other term po, no, version is watchful. Be watchful. Sa ibang translation, yung alert. Pero di ba mas matindi yung word na alert? Di ba? Sino dito hindi nakakaintindi sa salitang alert? Di ba madalas nating nakikita yung word na alert? Ibig sabihin nun parang warning sa atin. Di ba? Ang dating warning sa atin. Mag-ingat ka, kapatid. Kasi yung kaaway natin, hindi mo man siya nakikita. Amen? Hindi mo man siya nakikita, pero 24 oras. Sobra pa nga eh. Kasi hindi talaga nagpapahinga yung kaaway natin. Hindi siya tumitigil to look someone to devour. Amen. Kaya number 1 po na strategy natin dito to win Satan's attack is be alert and ready for his attack. Amen. Kasi alam niyo po, yung mga sundalo,
Ayan ano, yung mga mandirigma, hindi yan susulong kapag hindi sila handa. Di ba? Hindi yan basta-basta susulong. Dapat naka-ready yan sila. Dapat may, sino dito yung mahilig sa movie na mga war? Yung mga, ganyan. Kami po, mahilig kami sa ganyan ni Pastor eh. Kaso lately, hindi na talaga kami nakakapanood ng movie together. Pero, mas gusto ko yung mga ganyang movie, yung bakbakan talaga. Oo, mas gusto ko yung ganyan. Kasi bakit? Makikita mo yung mga taktika nila, lalong-lalo na sa leader nila. Kung paano nila mapuksa yung kanilang kaaway. Amen? Diba? Nakakatalas ba nakakatalas ng isip pag nanonood ka ng ganyan. Ganun pala yung ginagawa nila. Diba? Lalo na yung mga true stories. Mga World War before. Alam niyo po, maganda pa yung panoorin yung mga ganyan. Diba? Yung mga true stories. So, kailangan naka-alerto tayo at handa. No, in verse 1 sa verse 5, 1 Peter, sabi niya, be alert and sober and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Yan. Kaya hindi po siya tumitigil, palagi po siyang naghahanap kung sino yung kanyang sisirain. Yan po yung trabaho, yan po ang pagkatao o yung profile ng ating kaaway na walang iba kundi si Satanas. Amen. Kapag sinabi mong profile, yung pagkasya. Yung ginagawa niya, opposite doon sa nais ng Panginoon sa atin. Kung ang ating Diyos, ang hatid niya sa atin ay kabutihan, yung si Satanas naman, sisirain ka talaga niya. Opposite talaga siya lagi. Kasi bakit? Ayaw niya talaga na mag-enjoy tayo sa pangako ng Panginoon. Amen. Kaya binabantayan din niya tayo lagi. So paano nga ba natin haharapin yung pag-atake ng ating kaaway? So, alam naman natin na talagang nag-i-exist si Satanas. Makristyano ka man o hindi, mararanasan mo talaga ang mga challenges sa buhay. Amen? Praise the Lord. So, kailangan po natin, no, in the Old Testament or sa history ng Bible. Sino dito yung marami ka nang nabasang kwento? Yung mga tao sa Bible. Sa history ng Bible, marami po ang mga taong nakaranas ng kanilang buhay, kung paano sila inaatake sobra ng kaaway. Kanina yung nabanggit ni Pastor Gino, grabe no? Yung 12 years kang dinudugo, hindi mo ma-imagine sa panahon natin ngayon. Ano na kayang itsura nun? 12 years kang dinudugo. Siguro putlang-putla na, no? Para ka ng bangkay. Diba? 12 years ba naman? Yun, ibang atake yun ng kaaway sa kanyang buhay. Now, in the history of the Bible, marami po tayong mga common na tao na nakikilala kung paano sila inatake ng kaaway. Kagaya na lang ng buhay ni Job. Sinong nakakaalam sa buhay ni Job? Grabe yung atake ng kaaway sa buhay niya. Pero anong ginawa niya? In spite sa nangyari sa kanyang buhay. Iniwan na siya lahat. Tama ba? Iniwan na siya lahat. Kinukutya na siya ng asawa niya. Hindi ka pa rin ba titigil dyan sa Diyos mo? Sinabihan na siya ng asawa niya. Kasi grabe na yung nangyari sa buhay ni Job. Pero ang kagandahan lang po sa buhay ni Job, hindi siya tumigil.
sa paglilingkod niya sa Panginoon. Amen. Si David, yun ang nakakalam sa buhay ni David. Matindi rin yung pinagdaanan ni David, di ba? Bago siya naging hari. Siya lang naman yung nakapatay doon sa higante. Tama ba? Na sa kanyang kaliitan, sa kanyang kakyutan, siya pang nakapatay sa higante. And even Jesus himself was attacked by Satan. Di ba? Alam natin na paano rin inatake ni Satanas si Jesus. Kaya alam niyo po, hindi po natin pwede sa pagdating sa pakikipaglaban, hindi po natin pwedeng sabihin na bakit ako? Bakit ako na lang laging ganito? Ikaw ba natanong mo sa sarili yan, kapatid? Bakit ako na lang lagi ang binigyan ni Lord ng mga pagsubok na ganito? Kapatid, we are not alone or unique when it comes to being attacked by the enemies. Kasi sa pakikipaglaban natin, hindi tayo nag-iisa, kapatid. At hindi lang ikaw ang nakaranas sa mga pagsubok na yan. You are not alone. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo dapat questionin na, bakit ako na lang lagi? Ay hindi po, hindi mo lang alam na meron din palang pinagdaanan yung isa na kagaya ng pinagdaanan mo. Hindi ka nag-iisa. Tanungin kita, sino dito yung butas yung bulsa mo ngayon? Ay, hindi, wag ka na lang magtaas ng kamay, mag-amen ka na lang. Butas yung bulsa mo ngayon. O, diba? Bumulong ka, amen. Pero kanina, amen. Isa lang bang nag-amen? Hindi. Kasi bakit? Hindi lang ikaw ang butas ng bulsa ngayon. Nahulaan ko, no? O, sino dito yung merong kang karamdaman ngayon? O, marami. Di ba? Nag-iisa ka ba? Hindi. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, bakit ako na lang lagi? You're not alone, kapatid. Amen. You're not alone. Lahat tayo, pare-pareho naman yung pinagdadaanan natin, hindi nga lang sabay-sabay. Amen? Yung Satanas na umatake sa mga tao noon at sa ngayon, pareho lang. Kaya makikita ng kaaway natin, kung ano yung kahinaan mo, doon siya papasok. Amen. Doon siya papasok. Kaya dapat nga, nakabantay tayo lagi. Sabihin mo sa katabi mo, dapat nakabantay ka lagi. You yourself, alam mo kung saan ka mahina. Pati kalakasan mo, pwede niyang pasukin. Amen? Hindi lang yung kahinaan. Lahat po na pwedeng pasukin ng kaaway. Kung malakas ka sa bagay na yan, pwede kanyang pabagsakin. Amen? Be alert. Amen po ba? So, si Peter, in 1 Peter chapter, wala yata dyan eh. No? In 1 Peter chapter 4 verse 12 to 16, mahaba-haba po ito. So nakikita po natin dito, mababasa po natin dito. No? Basahin ko na lang, wala dyan. But if you can flash it, pwede po nating i-flash dyan. 1 Peter chapter 4 verse 12 to 16. Sabi niya ito, Beloved, do not think it strange concerning the fiery trials which is to try you. Yan no? As though some strange things happen to you. But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when His glory is revealed, you may also be glad with exceedingly joy. If you are reproached
Nawala. Okay. In verse 14, sabi niya, if you are reproached for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of glory and of God rest upon you. On their part, he is blasphemed, but on your part, he is glorified. But let none of you suffer as a murderer, a theft, an evildoer, or as a busybody in other people's matter. Verse 16, yet if anyone suffers as a Christian, yan na, sino yung Christian? Mananampalataya sa Panginoon. No? Yet, if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. Amen. Wala po tayong dapat ikahiya kasi bilang mga Kristiyano, kapatid, na kapag ikaw inaatake ng kaaway, wala tayong dapat ikahiya. Kasi bakit? Kahit si Jesus inaatake ng ating kaaway, but instead you glorify the name of Jesus in this matter. Kasi bakit hindi ka pababayaan ng Panginoon? Kasama mo siya. Amen. Kasama natin si Lord sa ating pakikipaglaban. Amen. Sabihin mo, kasama ko si Lord. Hindi ako nag-iisa. Kaya yung kaaway mo, bahala na siyang makaka-atake sa'yo kasi hindi ka nag-iisa. Amen. Pangalawa pong strategy na kailangan po natin. Ano yung pangalawa dyan? Number 2. So, number 2 po na strategy natin. Yan na ba? Wala pa. So, be not alone. Be not alone resistance fighter. But be part of a resistant network. Ibig sabihin dito, huwag kang makikipaglaban na mag-isa. Huwag mong sarilinin yung laban. Kung hindi, dapat makikibahagi ka sa isang samahan. Amen. Sino ba yung mga samahan natin, kapatid? Siyempre, yung mga kapwa natin mananampalataya. Yung mga kapwa natin Kristiyano. Amen. You have a life group. Meron tayong mga leaders dito. Meron tayong pamilya. Yan po ang network kung saan dapat kasama natin sa ating pakikipaglaban, kapatid. Amen po ba? Wag mong suluhin yung laban. Mamamatay ka talaga. Amen. Hindi po ka panipaniwala, di ba? Minsan yung ibang movie na, ay, buti na lang natapos, no? Sino ba yan? Ang probinsyano. Siya lang mag-isa, dami niyang kalaban, di talaga siya namamatay. Di ba? Minsan hindi po ka panipaniwala, ano? Pero alam niyo, kapatid, even the Bible said, in 1 Peter chapter 5 verse 9, sabi niya, resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Amen. So hindi ka lang talaga nag-iisa sa pinagdadaanan mo, sa mga challenges na yan, sa mga hamon, kung ano pa man ang tawag niyan. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Ang una, meron kang pamilya. 'Di ba? Kaya sabi ko nga, yung kaaway, umaaligid yan. Hindi lang sa'yo, kung hindi sa pamilya mo. Ito ngayon, itong pamilya na to, sisirain ko to ngayon. Pag hindi naka-alerto to, gaganyan yan. Di ba? Kaya ikaw, pasalamat ka kung ang pamilya mo ngayon, kasama mo ngayon dito. Kasama kayong lahat dito naglilingkod. Kasi bakit? Hindi nagtagumpay yung kaaway na sirain kayo. Amen. Napakasarap, 'di ba, sa pakiramdam na kasama mo yung pamilya mong naglilingkod sa Panginoon.
Amen. Even your finances. Di ba? Kahit sa finances mo. Huwag mong suluhin. Meron ka namang kasama eh. Di ba? Kung sinubo kayo sa finances, huwag mo na mga kuhin lahat. Meron ka namang asawa. Meron ka namang anak. Magtulungan kayo. Di ba? Magtulungan kayo. Meron kayong hanap buhay, magtulungan kayo. Amen. Praise the Lord. No? So, kailangan po natin ang sabi dito, kailangan natin ng samahan. Kasi bakit? We need help and support. Amen. Kaya kailangan, yun ang gagawin natin, kapatid. Huwag mong solohin. Hindi ka nag-iisa sa laban na yan. Only God can limit Satan's power. Kung tayo nakadepende tayo sa Panginoon, ang Panginoon lang ang maglilimita sa ating kaaway. So do not depend on yourself. Kasi depending on yourself is very unwise thing. Napaka-unwise niyan, kapatid, kung sinasarili mo lang lagi. Amen? So, first, ipagkatiwala mo talaga sa Panginoon. Amen? Pagkatiwala mo sa Panginoon, pangalawa, kailangan mo ng help and support. In 1 Corinthians chapter 10 verse 13, sabi niya dito, no temptation has overtaken you except such as is common to men. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. Ayan. So, alam niyo po, wala naman pong pinapahintulutan si Lord na hindi natin kakayanin. Amen. So, madalas po nating naririnig yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo, hindi ko na kaya, yata to. Yata lang naman. Kasi bakit? Ako lang palagi, bakit ako na lang talaga lagi? Baka hindi ko nakakayanin. Sinabi mo lang yan kasi bakit? Nakadepende ka kasi lagi sa sarili mo eh. Dapat nakadepende tayo kay Lord, unang-una. And then, we seek help and support. Kaya ikaw napaka-bless mo kung meron kang life group. Amen. Kasi yung life group mo na yan, spiritual family mo rin yan. Pangalawang pamilya mo yan para meron kang katuwang sa journey mo. Amen? Meron kang leader na nagfa-follow up sa'yo. Meron ka ring leader na pwede mong hingan ng support and help. Amen ba, mga leaders? Ginawa nyo ba yan sa mga ka-life group ninyo? Diba, lahat ng pwede nating itulong sa kanila, ginagawa natin. Diba? Amen. Praise the Lord. No, kasi ang ating Panginoon, wala naman talaga siyang ibang ginawa sa atin kung hindi tulungan at tulungan tayo. Amen. Mula noon, tinutulungan niya tayo. All the Christians, we can strengthen our ability to resist Satan by uniting with others. So, hindi po unity ang tawag doon kung sarili mo lang. But you have to unite others who are also trying to withstand Him. Kung ikaw nakikipaglaban ka, meron kang sarili mong laban, yang kasama mo, meron din yan. Meron tayong iba't ibang struggle sa buhay. Amen. Marami, hindi ko nababanggitin, pero ikaw mismo nakakaalam sa sarili mo, ano yung pinaka-struggle mo sa buhay mo. Amen. So Christians must stay connected. Sabihin mo nga sa katabi mo, dapat magiging connected ka. Connected ka sa kagrupo mo, connected ka sa pamilya mo. Kung may life group sa bahay ninyo, huwag mong itigil yan.
Stay connected ka. Amen. Kung meron kang ministry dito sa church, stay connected ka. Diyan ka huhugot ng lakas. Siyempre, unang-una sa Panginoon. Di ba? Sino dito yung meron kang kapatiran dito na talagang yun ang mapagsusumbungan mo. Di ba pagkatapos mong ibahagi sa kanya, panatag ka? Magaan yung pakiramdam mo kasi kapwa mo Kristiyano pareho kayong nakikipaglaban. O wag iwasan mo lang lumapit sa hindi mananampalataya kasi ibang sagot ang makakamit mo, kapatid. Tama ba? Dapat lumapit ka doon sa tama. Amen. Wag ka lang basta-basta lumapit. Kung hindi, yung meron ding Kristo sa buhay. Yung Kristiyano din na nakikipaglaban din sa kaaway natin. Amen. Pareho kayo ng kaaway. Praise God. So, may natutunan po ba tayo ngayon? Amen. Praise God, no? So, alamin po natin na yung kaaway natin, active yan, araw-araw. Nagpi-Facebook din yan. Active din yan sa Facebook. Kasi kahit sa Facebook, hahanapan ka niya ng butas. Amen. Yan. Ito si gagawan ko to ng Gagawan ko to ng issue sa Facebook. Ayan. Kaya huwag kayo masyadong paka-addict sa Facebook, ha? Kasi si Satanas din nagpe-Facebook. Ayan. Active siya lagi sa lahat. Sabihin mo sa katabi mo lahat. Pwede. Lahat pwede niyang pasukin. Kaya dapat mag-ingat ka. Bilang Kristiyano, mag-ingat ka. Amen? Lahat po tayo dito, mag-ingat ka sa kaaway mo. Kasi yung kaaway mo, hindi nakikita. Pero ang lakas ng kamandag. Amen. Praise the Lord. So paano pa ba natin mapagtagumpayan yung kaaway natin? Number 3 po, dito na po tayo sa number 3. Be an armor bearer. Amen. Kasi nga, sabi ko, yung kaaway natin, hindi mo nakikita. But in the book of Ephesians, take note nyo na lang kasi medyo mahaba siya. In Ephesians chapter 6 verse 14 to 17, meron pong binigay si Lord na armor para sa atin kung paano tayo makikipaglaban. Kasi bilang isang mandirigma, sabi ko kanina, bilang isang mandirigma, hindi ka pwedeng susulong sa giyera na wala kang bala, wala kang kasangkapan. Dapat meron. Amen. So what are those? There are 6 na nabanggit po dito. So babanggitin ko na lang po isa-isa. Take notes of verse po, mababasa niyo. Ephesians chapter 6 verse 14 to 17. So number 1 po na binigay ni Lord sa atin na dapat suot-suot natin lagi. Sabihin mo sa katabi mo, suot mo lagi ito, ha? Okay, number 1, the belt of truth. Belt of truth, yung sinturon. Ayan, belt. So, ang sinturon pala is nag-represent siya ng katotohanan. So, dapat suot-suot natin lagi ang katotohanan. At sino ba yung katotohanan na sinasabi dyan sa Bible? Is, walang iba kundi si Jesus. Walang iba kundi yung kanyang salita. Yon ang katotohanan. Kaya dapat suot-suot natin lagi yan. Huwag kang magpalinlang kasi yung kaaway natin, manliling lang yan. Amen? Lilinlangin ka niya. Kaya dapat suot mo lagi ang belt of truth. Pangalawa, yung breastplate of righteousness. Diba? Suot-suot natin lagi yan. Ano ba yung breastplate? Yung dito, no? Sa dibdib. Ayan. So, dapat nakasuot lagi yan. Righteousness, yung kanyang
katuwiran. And then, the shoes of the gospel of peace. Ang mandirigma may sandalyas yan, no? Wala mang sapatos kanila. Meron sapatos pala, no? So, ang sabi dito, the shoes of the gospel of peace. Gospel of peace. Kasi ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Si Satanas naman, guguluhin ka niya. Amen. So kung hindi mo suot-suot pala yung sapatos mo at aligaga ka, kapatid, napasukan ka. Sabihin mo nga, napasukan ka. Kaya dapat magsapatos ka. Magsapatos ka ng gospel of peace. Hindi po nabibili sa SM yan. Amen. Hindi po nabibili, hindi na nabibili kung saan-saan. Pero makikita mo sa Bible yan. Na yan ang dapat suot-suot natin. Gusto mo ng kapayapaan, isuot mo. Yung salita ng Diyos, kasi yan ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Amen. Pang-apat, shield of faith. Dapat meron tayong panangga. At ang panangga natin yung ating pananampalataya. Sabi nga, be firm. Dapat yung pananampalataya natin, hindi tayo papaling-paling kapatid. Amen. Kung okay ang buhay mo, okay ang faith mo. Pag hindi okay ang buhay mo, hindi rin okay ang faith mo. Ay hindi po firm ang tawag dyan. Amen. Kasi pwede ka na naman pasukan ng kaaway dyan kung ang pananampalataya mo papaling-paling ka, kapatid. Amen. And then number 5, the helmet of salvation. Pati ulo natin, merong helmet na binigay si Lord na armor. Yung helmet of salvation, yung ating kaligtasan. Amen. Kapag ikaw, ligtas ka na, talagang sigurado ka na ligtas ka. Sino dito yung paulit-ulit ka tinatanong ng life group leader mo, ligtas ka na ba? Anong sagot mo? Mahina yung amen. Di pa siguro itong iba. Ay mga leader, tanungin niyo ulit yan ha. Baka hindi pa sigurado. Yan o, helmet. Protection yan sa ulo. Para hindi ka ma-headshot agad. Amen. Di ba? Headshot ka agad pag natanggal yung helmet mo. Amen. Yan o. And then number 6, ito yung pinakamahalaga sa isang mandirigma, the sword of the Spirit. Di ba? The sword of the Spirit. So dapat itong 6 na ito, dala-dala suot-suot natin lagi ito, kapatid. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi man nakikita yan, pero dapat suot-suot mo lagi yan. Kasi yan yung armor mo sa pakikipaglaban. Amen. Amen. Dapat suot-suot natin yan bilang mga mandirigma. Kasi alam natin yung kaaway natin, matindi rin yung mga tactics niya. Amen. Kaya wag mong hahayaan. Ito, pang-apat. Malapit na ako matapos. Ito, pang-apat, be steadfast. Ngayon, dapat steadfast ka, kapatid. So when the enemy knocks you down, don't give up. Sa katabi mo, don't give up kung nina-knockdown ka ng kaaway. Sino dito yung nakaranas ka ng na-knockdown ka? Na-knockdown ka sa pagsubok, na-knockdown ka sa anumang hamon sa buhay mo. Yung bang napagod ka na, wala daw aamin. Okay lang yan, kapatid. Pero alam kong naranasan natin lahat yan. Pero ang sabi dito, wag kang mag-give up, but instead, you get up. Bumangon ka. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, bumangon ka. Wag kang manatili dyan sa baba. Di ba? Kasi bakit? Binigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon na puksain, sabi niya, to trample down snakes and scorpions. Binigyan ka, ikaw mismo, binigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya
Huwag kang mag-give up, kapatid. Never give up. Di ba? Marami ng kantang ganyan, pero hanggang kanta lang, hindi naman ginagawa. Di ba? Dapat never give up. Pag sinabing never give up, huwag ka talagang tumigil. Di ba? Kasi sabi yung kanina, hindi lang ikaw ang nakaranas sa mga challenges na yan. Marami kayo, hindi mo lang alam. Pero si Lord, alam niya. At hindi rin niya papahintulutan na mangyari yan sa'yo na hindi mo kakayanin. Amen. So never give up, but get up. Bumangon ka, kapatid. Amen. Be firm. Be firm. Tumayo ka. Sabihin mo sa tabi mo, tumayo ka. Hindi, mamaya ka na tumayo. Diyan sa kinauupuan mo. Alam niyo po, sa pakikipaglaban natin, hindi ka mananalo kung ma-knockdown ka lagi. 'Di ba? Parang si Manny Pacquiao lang yan eh. Hindi yan titigil. Hindi yan titigil sa pakikipaglaban hanggat hindi niya napapanalo. 'Di ba? Kaya siya lang yata yung boksingerong lahat na ng division na panalunan niya. Amen? And we are proud because he is our fellow Christians. Kristiyano din na nakikipaglaban. Amen? Ang tindi ng kanyang fighting spirit. Kaya alam niyo po, kapatid, bakit ito yung binigay ni Lord sa akin? In the past few weeks, ang dami kong mga narinig na mga nagkaroon ng hamon sa kanilang buhay. Doon sa Cebu, sa aking uncle, di ba nag-prayer request ako? Sabi ko kay pastor, si uncle ko, na-hospital na naman kasi nag-internal bleeding siya. Pinagaling na siya ni Lord noon, nung nag-prayer request ako, last na prayer and fasting natin. Pinagaling siya ni Lord. And then ito namang lately ngayon, nag-internal bleeding siya. So nagpe-prayer request na naman ako kasi na-ICU na naman siya. Kasi kapag po siya ay inaatake na naman, hirap siyang huminga. So kailangan niya ng oxygen at kailangan niya talagang ipasok sa ICU. And alam naman natin yung rate talaga sa ICU. Napaka-pricey talaga. And then, mga ilang araw lang, meron na namang nadagdag sa balita. Yung tita ko na naman na dengue, dalawa na sila sa ospital. Sabi ko, Lord, talagang nag-level up na naman ang pagsubok. Dati siya lang na ospital, ngayon nadagdagan pa. Yung tita ko na nag-aalaga sa kanya, pareho silang na ospital kasi na dengue. But you know what? Nag-prayer request na naman ako sa ating prayer and fasting to pray for them. At ang mabuti po sa ating Panginoon, ang good news po, yung tita ko okay na. Okay na siya. Sabi ko, wow Lord, napakabuti mo talaga. Yung tito ko naman, nakalabas na siya sa ICU, nilipat na lang siya for recovery sa kwarto, sa regular room. Kachat ko na silang dalawa. Ayan o. So sabi ko, Lord, salamat kasi talagang prayer works. Kinumusta ko siya, sabi ko, Col, kumusta ka na? Kasi nag-online eh. Sabi niya, okay na ako, nagpapagaling na lang. Amen? Praise God. So, sabi ko, grabe nag-level up si Satanas sa kanyang mga hamon sa atin, mga pagsubok. And even yung mga nababalitaan ko dito na talagang grabe rin ang challenge sa finances. Kaya kapatid, yung breakthrough challenge natin, kasi alam mo yung challenge natin, na 40 days breakthrough. Amen? Kaya din nag-level up yung mga pagsubok sa atin eh. Kaya kung ako sa inyo, mag-engage kayo kapatid.
Yung mga masisipag na nagsisend talaga ng kanilang mga prayer request. Amen? Kapatid, kung tinugon man ng Panginoong Diyos yung prayer request ko, ganun din ang gagawin ni Lord sa inyo. Iba pa rin yung meron kang help and support. Amen. Maraming nananalangin. Di ba? Kaya huwag nating hahayaan na maging talunan tayo. Amen. Dapat magiging panalo tayo. Dapat champion tayo. Amen po ba? Sige po tayong lahat ay tumayo. Dito na po ako magtatapos, kapatid. Kaya I challenge you today. Ano man ang merong kang matinding hamon ngayon sa buhay mo, huwag mo nga hayaan, kapatid, na ma-knockdown ka ng kaaway. You have to win for that. Kasama natin ang Panginoon. Si Satanas, all he wants us is to stay down, to get discouraged, and give up entirely by abandoning God and His ways. You know, si Satanas, wala siyang ibang hangad kung hindi pabagsakin ka, i-discourage ka, hanggang sa i-give up mo na, iiwan mo na si Lord. Yan yung trabaho ni Satanas, kapatid. Pero hahayaan mo ba na darating ka sa ganyang sitwasyon? Hindi, kapatid. Kasi walang makahigit sa kaparaanan ng ating Panginoon. His ways are better than our ways. Si Satanas, limitado lang, kapatid. Kayang-kaya. Kayang-kayang paiksiin ng Panginoon yung kinabukasan ni Satanas. Kaya nagdo-double time siya. Nagdo-double time siya na hilahin tayo bilang mga Kristiyano. Kaya kapatid, seryosohin mo yung pagiging Kristiyano mo. Seryosohin mo yung pagiging mananampalataya mo sa Panginoon. Sabi niya, be alert. Dapat laging handa ka. Kasi makristyano ka man o hindi, merong pagsubok. At ang pagsubok na yan, naranasan mo na before. Hindi pwedeng hindi ka pagtagumpayin ng ating Panginoon. Amen? Nanalo ka na. Kasi bakit? Si Lord pinapanalunan na niya nung doon siya sa krus sa Kalbaryo, lahat ng pagsubok pinagtagumpayan na ng ating Panginoon. Kaya ikaw, wag mo nga hayaan na pagpatuloy ka sa kalugmukan mo ngayon. Bumangon ka, kapatid. You have to win. Amen. We have to win. Si Jesus lang makapagpanalo sa atin. Amen? Hallelujah. Napakaganda po ng mensahe ng awit natin kanina. Shout Jesus. Dapat when it comes sa buhay natin na nasa challenge ka, kapatid, yun yung time dapat na sumigaw ka, Panginoon, nandito na naman ako sa laban na to. Harapin mo. Huwag kang maging duwag. Amen. Huwag kang maging duwag. Lumaban ka. Lumaban ka, kapatid. Tapangan mo yung pakikipaglaban mo. Walang sundalong duwag. Sabihin mo, walang sundalong duwag. You have to fight. Amen. You have to fight. Jesus is with us. Jesus is with you. Amen. Dapat ipagsigaw ang Panginoon, hindi ako matatalo dahil kasama kita. Ayan, kahit ano pang pag-atake ng kaaway, kung merong Diyos na ating sandigan, merong Diyos na nagbibigay pundasyon sa ating pananampalataya, kapatid, hindi ka matatalo. Amen! Hallelujah!
Pwede ba natin purihin ang ating Panginoon? Hallelujah! Alam niyo po, sa isang digmaan, anong ginagawa sa mga mandirigma kapag nanalo nila ang laban? Nagbubunyi, di ba? Nagbubunyi, kaya dapat ngayon, hindi